Annyeonghaseyo, 반갑습니다. Okay, so this time guys, itong graph yung sasagutin natin. Okay, so this is a sample problem from the EPS topic examination. Okay, so it is a little bit tricky, especially doon sa mga nagsisimula. And tricky pa rin siya guys, kahit doon sa mga may, mga may knowledge na sa Korean, sa grammars, tsaka sa vocabs. So may nalilito pa rin. Okay, so try nating sagutin ito. Graph siya. As you can see sa question, napakahaba po niya, no, yung instruction niya. Okay, so in the actual examination, tip lang, hindi niyo na kailangang basahin lahat itong nasa itaas, yan. So yung hahanapin niyo na lang sa question is 맞지 않은 것, yun, or 맞는 것, okay, yun. So kung may mga ganun guys, 같은 것, okay, so yun po yung hahanapin, yung pinaka-core, yung pinaka-keyword ng question. Okay, so para makasave po kayo ng time. So dito sa question na ito, yung ano niya is 맞지 않은 것. Okay, so 맞지 않은 것. So 지안 means not. Okay, not 맞다 means correct. So therefore, 맞지 않은 것, it means incorrect. Okay, hindi tama. So therefore guys, hahanapin natin dito sa choices yung hindi tugma, hindi tama. 틀린 것을 찾는 문제입니다. Okay, so it's a problem na naghahanap ng false statement. Pag ganito guys, pag graph, you can go directly po sa choices. Okay? So, sa choices, as you can see, merong mga oras. So, it talks about, the number of hours ng pagtatrabaho. So, therefore, proceed muna tayo sa first. Okay, so analyze natin ito. So, haru에, so in a day daw, sa isang araw, 10시간 이상. Okay, so 10시간 means 10 hours. 시간 means the duration of hours. Okay, 10시간. Okay, 5시간 means 5 hours. 1시간, 1 hour. 2시간, 2 hours. 3시간, 3 hours. 4시간, yes, 4 hours. Okay, so and so on. Okay, dito 10시간 means 10 hours. 이상, it means above. 이상의 반대말은, okay, so opposite ng isang is, yes, 이하. 이하입니다. Okay, 이하. Okay, so pag we say 이하, it means iho, hindi. When we say iha guys, it means below. Okay, so isang, above. Okay, so iha, isang, so means 10시간 이상 means above 10 hours in a day, 하루에. 일하는 사람. So, 일하는 사람 means tao na nagtatrabaho. Okay, so working person. 일하는 사람. So, 일하는 여자. Working girl. Okay, so yung babae na nagtatrabaho. 일하는 남자. Lalaki na nagtatrabaho. Okay, so you can replace the noun, guys. Okay, so 일하는 사람이, ang tao daw na nagtatrabaho ng above 10 hours a day is 70% 됩니다. Okay, so 70%쯤 됩니다. Okay, so 70% and the word 쯤, it means approximately. So hindi talaga siya exact, guys. Approximately lang. So another way of saying this one is 정도. So you can say 70% 정도. 그렇게 하면 돼요. So 됩니다. It comes from the verb 되다, guys. It means become. But in this context, you can just think of it as 입니다. So 70%쯤 됩니다. It just means it's approximately 70% daw yung tao na nagtatrabaho ng above 10 hours. So dito sa graph, tingnan natin. Above 10 hours. So saan ba yan? Yes, itong 12시간 이상. So, itong 12시간 이상, guys, it means above 12 hours. So, therefore, consider din po siya as above 10 hours. Itong 10시간부터 12시간까지. Okay, so itong 10 to 12 hours then is considered as above 10 hours, which is 40%. So, 40.9%. Okay, so that is 40.9%. So, dito, guys, so kung pagsasamahin mo sila, ipa-plus mo sila, so yung result po niyan is, so 70
0.6%. Okay, so yung result ng number 1. So which is correct guys kasi sabi dito 70% 쯤. So approximately lang, hindi talaga exact na 70%. So pwedeng bababa, pwedeng tataas ng konti. So therefore, number 1 is 같은 것. So 1번은 같은 것입니다. So therefore, hindi ito yung tamang sagot natin. Okay? So number 2, 하루에 8시간 이하로. Okay. So 이하로. So itong iha guys, it means below, and the ru part, it just tells the direction. Kumbaga, sa Tagalog it means pa. So pa-below, pababa. Pababa ng 8 hours sa isang araw. 일을 하는 사람은, okay, so ang tao daw na nagtatrabaho pababa ng 8 hours sa isang araw, 8% pun입니다. Okay, so yung pun guys, it just means only. Okay? So it's only 8% lang daw yung tao na nagtatrabaho pababa ng 8 hours sa isang araw. Yun yung sabi ng number 2. So, saan yung 8 hours dyan guys? Iha. Okay, itong 8%, no? 8시간 이하. Below 8 hours is 8%. Okay, so therefore, correct yung number 2 guys, no? So, correct yung number 2. So, hindi ito yung hinahanap natin. Again, yung hinahanap natin dito is yung 맞지 않은 것 or incorrect. Dapat mali yung sinasabi niya. Okay? 3번, number 3. 이 지역의 근로자. Okay? So, 이 지역의 근로자. So, 이 지역. This area or zone. Okay? 근로자. Okay? 근로자. When you pronounce it one guys correctly and naturally, it sounds 근로자. Okay, so 근로자 means worker. 중, so 중 in this context it means among, no? So although yung meaning niya sometimes guys is middle, okay, in the middle, no? 중, but in this context if you say 이 지역의 근로자 중, so among of the workers in this area or in this zone, 절반이, 절반 means the half, no? 반 means half. Okay, so when you say ban guys or 절반, tapos sa paragraph siya, it represents 50%. So you can change this 절반 into 50%. So 50%라고 생각하시면 돼요, 여러분. So you can think of it as 50% itong 절반. So 하루에 8시간 일을 합니다. So in a day daw, it's 8 hours nagtatrabaho. Yung alin? Yung half, no? Among of the workers sa area na ito. So sabi na number 3 again, Tashyambon, yung mga nagtatrabaho daw ng 8 hours sa isang araw ay half. Okay. So it just states na dapat 50% yung nagtatrabaho ng 8 hours a day. Tama ba? Kasi yung 8 hours dito is just 8%. And the rest, above 8 hours na po siya, guys. So therefore, number 3 yung possible na tamang sagot dito. Kasi ito yung mali. Okay, 3번은 맞지 않은 것입니다. So it's an incorrect statement. Okay. 4번. So tingnan natin yung 4번, guys. Number 4. Baka mali rin ito, no? Pero try natin analyze. Okay? So same, among of the workers in this area, okay, sa mga workers ng area na ito, okay, 30% 쯤이, okay, so approximately 30% daw 하루에 반 이상을 일합니다. Okay, so 하루에 반, so 하루 여러분 24시간입니다. Okay, so it means 24 hours, no? 하루, one day. 근데 여기 반 있습니다. Okay, 반 있어요. 그래서 12시간. So, again guys, 하루에 반 meaning half daw ng isang buong araw. So, ano ba yung half ng isang buong araw? Yes, that is 12 hours. Kasi sa isang araw, 24 hours. Okay, 여러분? So, therefore, you can say that 하루에 반 12시간. Okay, 12시간이라고 생각하시면 됩니다. So, you can think of it as 12 hours. Then, 이상. It means above. 일합니다. Nagtatrabaho. Nagtatrabaho daw ng
above 12 hours. Sabi niya dito guys, sa mga workers daw sa area na ito, approximately 30% daw ang nagtatrabaho ng above 12 hours. So, tingnan natin yung 30%. Meron ba? Wala guys. No. Approximately lang. Yes, itong 29.6%. Okay, ito ay 12시간 이상. So, it means above 12 hours, which is correct sa sinasabi ng number 4. Again, sabi ng number 4, 30% daw ng mga nagtatrabaho, approximately 30% daw yung mga nagtatrabaho dito sa area na ito is nagtatrabaho sila ng above 12 hours a day, which is correct based on the graph. Okay? So therefore, number 3 yung mali na statement. So therefore, number 3 is the correct answer.